Magandang araw mga kamisyon. Meron sana ako itatanong sa inyo kasi maganda yung topic natin ngayon. Naranasan mo na bang gumawa ng isang bagay na parang sa tingin mo walang kabuluhan or parang nonsense? Alam mo, maganda tong makikita nating storya dito sa pangalawang hari, Second Kings, chapter 5, from 1 to 17. Ito yung isang kwento ng isang pinuno ng hukbo o pinuno ng sandatahan, no? Na ang pangalan niya ay si Naaman. Magaling siya eh. Actually, ginagalang tong leader na to, no? At talagang mahusay siya sa pakikipaglaban. Pero merong isang problema. Alam mo ano? Sabi dito, si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sa verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari na at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Alam mo yung nagsasuffer siya sa kanyang sakit kasi nung araw na yun wala pa namang gamot talaga sa ketong ano. Tapos narinig nga yung isa sa mga servant niya na Israelite. Sabi niya, kung dadalhin niyo po yung asawa niyo si Naaman, sa lugar po namin meron pong propeta doon, siguradong kayang-kaya siyang pagalingin. At nung narinig niya, yun nga, pumunta siya sa lugar ng propeta na ang pangalan ay si Eliseo o si Elisha sa Ingles. Nakakatawa lang kasi nung pumunta siya doon sa bahay ng propeta, hindi siya hinarap. Ang humarap lang sa kanya yung assistant nung prophet, no, ni Eliseo. Ito ay sabi, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya sa harap ko. Tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. Ito'y nakakatawa sa verse 12, sabi niya, at bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Fartar, na mas malinis kaysa sa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? May suggestion pa siya, di ba? Pero actually, totoo siya, may point eh. Kung paliliguin ka sa, hindi ko alam kung ano situation nung Jordan River that time. Pero sabi niya, hindi siya ganun kalinis. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yun? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis? At ito yung verse 14. Sabi dito, kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Alam mo, una kong tanong dito, bakit 7? Pwede namang 3 lang, pwedeng 5. Isa pang nakaka-amaze dito, walang sinabi na sa pang-5 na lumublob siya, medyo may changes na sa kanyang balat, walang sinabi gano'n, o kaya pang-6. Gumaling siya matapos niyang gawin yung ikapitong paglusong niya dun sa ilog Jordan. Ano matututunan natin dito mga kamisyon? Lagi nating tatandaan, may mga pagkakataon na may pinapagawa sa atin ng Panginoon na para bang walang sense, di ba? Parang kagaya nun, di ba? Bakit ako lulublob dyan? Para sa akin, madumi ang ilog na yan. Pangalawa, dapat alam natin na merong timing ang Panginoon. Sa lahat ng pinagagawa niya sa atin, una, meron siyang purpose. Pangalawa, meron siyang timing. Kaya kung dumadanas ka ngayon ng mga question sa buhay, itong mga pinapagawa sa akin ng Panginoon, parang hindi ko maintindihan. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay dapat tayo magtiwala sa Kanya. Minsan may mga sinasabi sa atin ng Panginoon, patawarin mo na yung taong yan. Paano ko patatawarin yan? Walang sense. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung ginawa sa akin yan. Bakit ko siya patatawarin? Sabi ng Panginoon, baguhin mo yan, tanggalin mo yung bisyo na yan. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa to, buong buhay ko ito. Naging kasanayan ko na to. Bakit ko to tatanggalin? Minsan may mga bagay ang pinapagawa ang Panginoon na parang ang hirap gawin. At saka hindi natin makita yung purpose. Pero kamisyon, tandaan mo, yun lamang na nagtitiwala sa Panginoon ang siya nagkakaroon ng magandang resulta sa buhay, katulad ng nabasa natin dito kay Naaman. Ito ay isang maikling paalala mula kay Kuya Bert.